At dahil nga parang ako'y nauumaya naman na sa pagmumukha ng tagutungan at yun na lang lagi ang ulam ko. Kaya naman naisipan ko nga na isda naman ang aking huhulihin sa aking pangingilaw. At ayan nga, huli na sana ay kaso'y nakailag pa. At yun na nga for today's video. Ayan, ang sarap pa sana ng tulog ko at gawa ng 2:00 lang ngayon na madaling araw. Ay kaya nga lang ay may hibas. Kaya namin nandini naman ako sa dagat. Parang kasalanan pa nung hibas ay ano. Nga pala, ang dami natatawa sa akin kapag nakikita nila ako nakasapatos kapag ako ay nangingilaw or nangihibasan. Ganun nga po kasi yun. Kaya ako lagi nagasapatos. Gawa niyang mga tuyom na yan. Tingnan nyo naman, napakarami niyaan. Ay kahit saan ang apak mo yan ay talaga maapakan mo yan. Medyo kunti pa nga yan kasi minsan talaga nakakadaan ako na halos talagang wala ka na matapakan kundi tuyom na laang. Pero kapag nga hindi naman panahon talaga ng tuyom ay nagchichinelas lang naman ako kapag ako ay nangihibasan or nangingilaw. Minsan nga nag-aapak pa ako ay grabe naman yun. Nakadala kasing matinik ng tuyom at gawa ng kahit nga anong liit niyan, abay anong antak niyan. Parang mas nakakatawa yung aihian mo kapag natinik ka. Kasi nga ay mawawala daw yung antak kapag daw ay inihian. Hindi po yun nakawala ng gano'n at yun po ay kusang nawawala. Nahinto naman talaga ang ano niyan, antak niyan. Kumbaga nalipas din. Pero yun naman ay gawain din namin nung kami ay bata pa. So yun na nga at may nakita nga pala ako ditong hipon. Kaso hindi ko na nga pala hinuli at gawa na niya nung hasol hulihin yan. Maghahabol pa ako yan ang daming tuyom ay oh. Ay ayoko pa man din kanong ganyan yung naghahabol. Kung ayaw sa akin ay diwag. Ay iya, bago pa nga ako saan pamapunta ang usapan ay may nakita nga pala ako ditong kasag. Kaso hindi ko na nga muna hinuli kasi maliit pa. Tapos ayun nga nakita nga pala ako dito ng isda. Kaya nga lang hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero alam ko kinakain ito. Kaya naman ay huhulihin ko nga. Pa-comment naman po guys kung alam nyo po kung anong tawag din sa isda na are. Kaso yun nga unang sibat sala agad. Pangalawang sibat sala pa rin ay diwag kung ayaw. Tapos ayan nga nakakita na naman ako dito ng isda. Sana na may mahuli ko na are. At ayun nga, ayun, tinamaan naman kahit papaano. Hindi ko nga rin pala alam kung anong pangalan ng isda na ito. Basta ito'y alam ko'y kinakain. Pero ito'y kalasa din siya na nga maming. Pero hindi ko talaga alam yung pangalan. Hayaan mo na nga, basta importante ay nakakain yan. Nakakatuwa naman kasi medyo malaki pala yung nahuli ko. Nga pala itong panibat na gamit ko ay mapurol nga pala ito at hindi matulis. Kasi nga ay lagi ko itong pinapanukod kapag medyo malalim na yung pinangingilawan ko. Kasi nga ay syempre medyo may pagkalampa ko at baka ay madulas sa bato ay di tubog pati cellphone, pati flashlight. Nga pala may nakita akong baliwis ang tawag din sa amin or sa iba naman ay danggit. Hindi ko nga pala muna hinuli kasi maliit pa. Tapos ayan nakakita na naman ulit ako dito. Ito'y medyo okay naman at pwede naman na yung ulamin. Tumitihaya nga pala sila ng ganyan kapag sila natututukan ng flashlight. Kaso ayun nga nakatihayan at lahat ay hindi ko pa nahuli. Tapos ayan nga nakakita na naman ako dito ng baliwis at nakakatuwa kasi medyo malaki itong nakita ko dito. Ayan nasa may kalapit ng dapag. Ayun at nahuli ko naman. Buti naman. Kala ko makakatakas na naman ay. Nga pala ang ganitong klase ng isda ay matinik yan or malalabagay yung tinik niya kaya kapag manghuhuli ka nito dapat ay mag-ingat ka at gawa ng pag naisahan ka niyan ay nako po. Tapos may nakita nga rin pala ako din sa kulapo na nakadikit na parang pansit. Ayan, lukot nga po pala ang tawag din sa amin. Ito nga pala itlog ng dunsol at sabi ni Papa ay masarap nga daw itong kilawin pero hindi ko pa na-try kung anong lasa na rin. Pero soon itry natin yan, kikilawin natin at istingan natin kung ano bagang lasa at marami rin nag-comment na masarap nga daw are. May nakita nga rin pala ako ditong cute na tagutungan. Ayan, nakaub-ub lang siya sa may sulok. O, di ba pa kuya-kuya-kuy lang. Umaga na nga pala ngayon at wala lang, sure ko lang. Kasi ang pangingilaw kasi namin ngayon ay talagang diretsong panghihibasan kasi nga ang hibas ay paumaga na baga. Tapos nakita nga rin pala ako dito ng kasag at nakakatuwa kasi ang laki. Ayan no, ang mga ganito nga palang kasag ay biniipon namin yan kasi binibenta namin. Kumbaga ito ang sideline namin at ginagamit namin pang konsumo. Pambili ng gasolina baga kapag kami natugpa. Bali pagkagaling nga namin sa dagat ay dumiretso na agad ako din sa pananim ni Mama at nangialam na naman ako ng pananim niya. At kumuha nga ako ng dahon ng sibuyas at dumiretso na ulit ako sa dagat para magluto naman. Bali dito nga pala muna ulit ako pupwesto kasi nga ay may tao doon sa aking pwesto. Pero siguro nga ay tatanggalin ko na rin yung aking dating tambayan, yung bagang papag kasi nga ay lilipat na ako ng pwesto. Baka magpagawa na lang ako doon sa kapatid ko dito sa may tabing ilog para malapit-lapit sa amin. Kasi nga nung minsan ako ay nakatulog doon parang ako ay kinabahan ng kauntian kasi nga ay maraming tao na dumadaan or marami bagang tao na nagpupunta na doon. At saka syempre hindi ko na mga kilala yung tao na yun tapos ay syempre babae din naman ako kahit papaano. Ay buti sana kung mga babae yan tumatambay doon ay hindi naman at puro mga lalaki ang mga mangingisda din sa dagat. At sabi nga din ni Mama ay masyado nang malayo yung pwesto ko kumbaga ay wala kasi halos nakatira talaga dito. As in malayo sa kabahayan. Pero nagustuhan ko nga talaga ang pwesto doon kasi nga tahimik kasi kailangan ko yun kapag ako ay nagbo-voice over. Diretso na kasi ako voice over lagi kapag ako ay gumagawa ng video. Kasi sa bahay naku napakaingay naman masyado ng mga kapatid ko kaya hindi masyadong maintindihan yung voice over ko. At saka hindi kasi ako komportable kapag may nakakarinig ng aking pagbo-voice over.
So bali ito nga lang pala yung mga nahuli kong isda. 3 baliwis nga pala yung nahuli ko. Yung tinutukoy ko nga palang baliwis, ayan yan yung malalapad baga. Danggit kung tawagin sa iba. Tapos ari nga nililinisan ko ay saguksok naman ang tawag din sa amin. Or tungkod langit naman kung tawagin sa iba. Tapos yung isa, hindi ko nga pala alam kung anong pangalan yan. Kung titingnan mo nga ay para din siyang bunak pero iba po yun. Iba yung bunak kisa dito. Sasabawan ko na nga lang pala sana ito kaya nga lang ay hindi ko gusto ring isang isda. Ari bagang hindi ko alam ang pangalan kasi nga ay medyo malansa yung kanyang laman. Kumbaga hindi siya masarap sinabawan. Mas masarap sa kanya ay ginanga. Naisip ko nga na iihaw na lang are tapos iring 4 ay ito yung asabawan ko kaya nga lang ay wag na at yan ang hasol. Para isahan na baga ang luto. At saka medyo matagal-tagal na rin kasi na hindi ako nakatikim ng ginanga at gawa ng lagi na lang sinabawan ng aking inaluto din sa aking pagbablog. Tapos sa bahay naman lagi na lang din prito. Pag hindi sinabawan, prito. Pero alam nyo yung ganito talagang klase ng isda ang masarap bagang iganga. Hindi nga tulad nung galunggong. Ewan ko na lang din. Siguro isa pang lasa ko laang yun. Kasi kapag ako yung nag-uulam ng yung mga ginangang galunggong, saka yung manansi, kahit naman hindi hampok, ay nangangati yung aking lalamunan. Maganda nga pala din sa pwesto ko kasi nga marami pa ako makukuhaan ng panggatong. Kaya nga lang ay medyo mataas pero kaya ko naman akyatin yan. Kaya nga lang ay ayoko at baka ako'y mahulog pa. Sa'yo. Ay iya, sana all. Nga pala may mga nagasabi sa akin na para daw hindi na ako mahirapan sa pagluluto ay bumili na lang daw ako ng parang bagang maliit na gasol. Kaya nga lang ay mas gusto ko kasi yung nahihirapan na sarili ko ay bakit ba? Di sa totoo lang po kasi mas gusto ko po talaga yung ganito kasi nga ay parang nalalasahan ko din yung usok. Gustong gusto ko yung lasa ng usok ay yung panuus baga. O ay bakit kaya hindi na lang mismo yung usok ang aking kainin ay ano? Pero salamat po sa mga nagsasabi na para hindi ako mahirapan pero hindi naman po ako nahihirapan kumbaga isanay naman po ako sa ganitong klase ng pamumuhay at ganito naman po talaga ang buhay namin din sa probinsya. Pero may gasol kami sa bahay, yun naman ay ginagamit lang namin kapag alam mo yun kapag may extra kaming pera kasi nga mahal din naman ang gasol ay. Pero nag-auling naman kami. Kumbagay kalan yung gamit namin. Pero may tungko pa rin kami sa bahay. Nilagyan ko nga rin pala ng sili kasi nga ay para sa akin kasi kapag walang anghang ang pagkain ay para baga niya nung tabang. Pero hindi naman ako masyadong mahilig sa maanghang. Kumbagay yung katamtaman laang. Kasama ko nga rin pala ang aso namin si Abong at lagi ko naman talagang kasama yan. Kaya nga lang ay biglang nawawala kapag ako'y naihatid na din sa may dagat. Pero ayan nga't bumalik naman siya. Kapag nga pala ako dito nakapwesto ay palagi yan bumabalik. Kumbaga umaalis siya tas bumabalik din siya dito sa akin. Kumbaga hindi nga tulad doon sa dati kong pwesto yun baga sa may papag. Kapag umalis yun ay talagang aalis na yun at hindi na yung babalik. So yun na nga kain po tayo guys at nakakatuwa naman kasi nga may kasalo na ako ngayon sa pagkain, si Abong. Kaya nga lang ay aunti lang nung aking dalang kanin. Kaya naman ay ayun, hati nga lang kami at parang kulang pa ito sa akin kasi nga ay ginanga ang ulam. Mas gusto ko nga kasi ang ginanga kaysa baga sa sinabawan kasi nga ang sinabawan ay matabang yung lasa ng isda baga niya at ng lasa ay nasa sabaw laang. Hindi nga katulad ng ginanga at yung lasa baga talaga niya ay nasa laman mismo ng isda. Nga pala may mga ilan nag-comment din sa akin na bagal-bagalan ko daw ang pagsasalita at gawa ng hindi daw nila masyado maintindihan. Ay pasensya na po kasi talagang ganito ako manalita. Pero minsan naman po ay talagang binabagalan ko ang salita. Kaya nga lang ay mas madalas akong mabulol kapag sobrang bagal ng pananalita ko. At saka nga pala kung mapapansin nyo, may mga salita ako na kumbaga hindi ko natatapos. Yung parang napuputol. Ganon kasi talaga ako magsalita kahit anong ulit ko. Sa totoo lang, inaulit-ulit ko yun para makumpleto ko baga yung as in yung isang salita ay matapos kong sabihin. Pero hindi, ganon talaga ako. Ganon yung salita ko. Naku, mas malala dito sa akin yung kapatid ko, yung isa kong kapatid na nagbablog din. Kaya nga ayaw niya mag-voice over. Sabi ko sa kanya mag-voice over ka na lang at yung totoong boses mo ang gamitin mo. Ayaw niya at ang ginagawa niya tinatype lang niya kasi nga ay naku lalong hindi yun may intindihan kasi anong bilis nung lalong magsalita. Kahit ako hindi ko rin maintindihan siya kapag yun ay nagsalita na. Minsan nga yun ay nagagalit pa sa akin at gawa ng kakalimang ulit na siya, hindi ko pa rin maintindihan yung sinasabi niya. Pero wag po kayong mag-alala at minsan naman po ay talagang binabagalan ko yung salita ko. Kaya kung papansin nyo, hindi naman lahat ng video ko ay sobrang bilis magsalita. Pero minsan po talaga ay may time na talagang yan ang bilis ko magsalita. Hindi ko rin alam kung bakit. Saka medyo nahihirapan po kasi ako kapag mabagal yung salita ko at nalilimutan ko yung sabihin ko. So yun na nga, thank you po pala sa mga nanood na rin aking vlog at kita-kits ulit tayo next vlog. Shout out kay Marichu Suarilla, Roldan Matsusaki, Arn Venture Contreras, June Barts, Renly Maben Rional, MDRRM Office, Felipe Santiago, Del TV Vlogs, Bang Kapitan at kay Breaker TV. Nga pala sa mga gusto magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo sa pinaka-latest kong video din sa YouTube kasi po hindi na ako nagsha-shoutout sa Facebook. So yun lang po, thank you.